ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyayang aming natatanggap sa araw-araw. Maraming salamat po sa biyaya na inyong ibinibigay, kagaya na lamang ng pagkain, ng tubig, ng hangin na aming nalalanghap upang mabuhay. Maraming salamat po sa mga taong tumutulong sa amin. At pinapanalangin po namin na naway makinig lahat kayo mga bata sa ating itatalakay na paksa ngayong araw. Yun lamang po ang aming hinihiling sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Tapos na ba kayong kumain? Mabuti! Nabusog ba kayo? Mabuti! Ngayon, bago natin sisimulan ang ating pagtalakayan, tawagin ko muna isa-isa ang iyong pangalan. Sabihin lamang na maganda ako kapag tinawag ang inyong pangalan kung kayo ay babae. At sabihin naman na pogi ako kung kayo ay lalaki. Naintindihan ba mga bata? Tama. Magsisimula ko kay Bebero Michelle. Magaling. Corceles Gladymay. Corsega Reyna. Juana Niña. Elorde Mariel. Hamil Hyacinth. Magaling mga bata, walang lumiban sa klase. Ngunit ano yung nakikita ko? Bakit kayo nag-uusap dyan? Maari nyo bang sabihin kung anong pinag-uusapan nyo? Tungkol sa nakaraang tagpo. Pwede yun, maari. Ngayon, may itatanong ako. Magbalik-aral tayo. Sino ang makapagbibigay kung ano ang tinalakay natin nung nakaraang tagpo? Sino? Glady? Ano ang tinalakay nating paksa noong nakaraang tagpo? Tama! Ito ay tungkol sa kwento. Anong kwento naman ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Ninya? Tama! Ito ay tungkol sa ang batang matulungin at masunurin. May naintindihan ba talaga kayo noong nakaraang tagpo? Oo? Magaling! Ngayon, itatanong ko kung ano ang aral na inyong natutunan noong nakaraang tagpo. Ano ang aral na inyong natutunan sa kwentong ang batang matulungin at masunurin? Mariel? Tama! Ang iyong natutunan ay tungkol sa dapat ang mga bata ay maging matulungin. Tama, magaling. Michelle, ano ang iyong natutunang aral? Tama, dapat ang mga bata ay maging masunurin. Paano natin masasabi na ang bata ay matulungin at masunurin? Sinong makapagbibigay ng isa? Halimbawa, kung paano ang bata ay magiging masunurin at matulungin sa kapwa. Reyna? Tama! Ang pagwawalis. Sino pa? Tama, Hyacinth. Paghugas ng plato. Bago tayo magsimula sa bagong talakayan o bagong paksa, nais kong tumayo kayo. Maaari ba kayong tumayo, mga bata? Magaling. Ngayon, gusto niyo bang kumanta? Oo? Oo? Itaas ang kanang kamay nang nasabing oo. Magaling lahat kayo. Ngayon, kakantahin natin ang kantang o awitin na pinamagatang ang pagtulong sa kapwa. Maaari na kayong umupo, mga bata. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa talambuhay. Alam niyo ba mga bata kung ano ang talambuhay? Martha. Magaling! Palakpakan natin si Martha.
Iba pang ideya, ano para sa inyo ang talambuhay? Mariel. Magaling ulit. Palakpakan natin ulit si Mariel. Ang talambuhay mga bata ay isang pangyayari sa buhay ng isang tao. Magaling pangyayari sa buhay. Ngayon, tatalakayin natin ang talambuhay ni Melchora Aquino. Kilala niyo ba kung sino si Melchora Aquino mga bata? Sige, mayroon ako ditong isang chart kung saan sama-sama nating sasagutan kung sino nga ba si Melchora Aquino. Huwag magingay. Sino yung mga maiingay sa likod? Okay. Sino nga ba si Melchora Aquino? Reyna. Magaling. Si Melchora Aquino ay isang ina. Sino pa ang mayroong ideya? Gladys May. Magaling. Palakpakan natin si Gladys May. Si Melchora Aquino ay kilala bilang Tandang Sura. Sino pa sa inyo ang makapagsasabi kung sino si Melchora Aquino? Mariel. Magaling ulit. Si Melchora Aquino ay ang asawa ng Kabisa di Barangay. Ano pa? May mga ideya pa ba? Yes, Martha. Magaling. Siya ay isang Hermana de Mayor. Ano pa mga bata? Ninya. Si Melchora Aquino ay ang tumulong sa mga katipunero. Magaling. Palakpakan naman natin si Ninya. Ano pa ba? Meron pa ba mga bata? Okay, subukan ba nating punuin kung ano ang kulang dito? Alam niyo ba taga saan si Melchora? Siya ay taga Caloocan. Ano pa ba mga bata? May ideya pa ba kayo? Sige. Si Melchora Aquino rin ay namatay sa edad na 107. Magaling! Sa panghuli, siya rin ay itinapon sa Guam. At ngayon mga bata ay sabay-sabay nating talakayin kung sino nga ba talaga si Melchora Aquino sa ating mga isinulat dito. Okay, so maaari niyo bang basahin mga bata? Si Melchora Aquino ay kilala bilang isang tandang sora. Ano pa? Siya ay isang ina. Siya rin ay asawa ng Kabesa di Barangay. Siya rin ay isang Hermana Mayor. Si Melchora Aquino din ay kilala bilang isa sa tumulong sa mga katipunero. Ano pa? Siya ay taga Caloocan at namatay siya sa edad na 107. Bago siya namatay, ay itinatapon siya sa Guam. Mga bata, sa ginawang aktibidad, ano yung natutunan? Itaas ang kamay. Mariel? Tama! Si Melchora Aquino ay isang ina at Hermana Mayor. So, palakpakan natin si Mariel. At kilala niyo ba si Melchora Aquino? Ito? Nakilala niyo ba ang mukha na ito? Nakikita niyo na ba ito? Haya! Oh, magaling! Sabi ni Haya, nakikita daw niya ito sa libro. Magaling, Haya. Ating palakpakan si Haya.
Para lubusan nating makilala si Melchora Aquino at ang kanyang ambag dito sa ating lipunan, ating babasahin ang kanyang talambuhay. Gusto niyo ba iyon? Magaling! Ako man din ay nasasabik na kilalanin si Melchora Aquino, ang ating tangdansora. Ating alamin at kilalanin ng lubusan si Melchora Aquino sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang talambuhay. Pero gusto ko na sasabayan ako ng unang kolom sa pagbabasa ng unang pangkat dito hanggang dito. Tapos, sasabayan din ako ng pangalawang kolom sa pagbabasa ng pangalawang talata. Okay ba yon sa inyo? Okay. Then, sa pangatlong talata, sa pangatlong kolom naman. At sa pang-apat na talata, ay sabay-sabay nating basahin ito hanggang sa panghuli na talata. Okay, maari ba yun mga bata? Nakukuha ba kung saang talata kayo magbabasa? Okay, atin nang simulan. Handa na ba kayo mga bata? Mahusay! Ngayon, atin nang babasahin ang talambuhay ni Melchora Aquino. Ang talambuhay ni Melchora Aquino. Isinilang si Melchora Aquino noong Enero 6, 1812 taon sa Balintawak, bayan ng Caloocan. Saan sinilang si Melchora Aquino? Tama, sa Caloocan. Ang mga magulang niya ay sina Juan at Valentina Aquino, na pawang kabilang sa mahirap na pamilya. Ikinasal si Melchora sa kabisa del barrio na si Fulgencio Ramos. Sino ang kanyang asawa? Marily? Tama, si Fulgencio Ramos. Nagkaroon sila ng 6 na supling. Ilan ang kanilang supling? Ninya? Tama! 6. Ngunit, binawian ng buhay si Ramos noong 7 taong gulang pa lamang ang kanyang bunso. Nakilala si Melchora bilang Hermana Mayor ng iba't ibang pagtitipon tulad ng kasal, binyag, at mga pesta. Ano nga ang Hermana Mayor? Okay, ito yung tagapangasiwa ng mga pagdiriwang sa simbahan. O sa Ingles, ito ay leader ng kapunungan. Ngunit, ang masasabing naging ligastiya ni Melchora ay kanilang pagtulong sa mga katipunero noong panahon ng digmaan kontra sa mga Espanyol. Nasa 84 na anyos na si Melchora noong naganap ang digmaan. Ngunit, kahit may edad na, ay tumulong pa rin siya sa kanyang abot na makakaya. So, napakabait naman ni Melchora Aquino. Siya ang naging kanlungan ng mga sugatang mandirigmang Pilipino na ipinapatuloy niya sa kanyang tahanan. So, ang mga sugatang mandirigma ay nakituloy sa tahanan ni Melchora Aquino. Naging kuta rin ito ng mga katipunero o ang kanyang bahay ay naging tahanan na din ng mga katipunero at naging lihim na lugar sa pagpupulong. Dahil dito ay nabansagan siyang si Tandang Sora. Dahil nalaman ng Espanyol ang kanyang pakikipagtulungan sa mga naghihimagsikan ay pinapatapon siya sa Guam. Nakabalik si Melchora sa bansa ng masakop na ng mga Amerikano ang
Pilipinas. So doon pa lamang nakabalik si Melchora sa Pilipinas nung nasakop na sa Amerikano ang Pilipinas. So napakahaba ng taon na kanyang pagkukulong. So pumanaw si Tandang Sora noong Pebrero 11, 1919 na taon. Dahil na rin sa kanyang katandaan at inilibing sa bakuran ng kanyang sariling tahanan. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang talambuhay tungkol ni Melchora Aquino? Mahusay! Ngayon, may inihanda ako mga katanungan tungkol sa ating tinalakay. Unang katanungan, sabay-sabay natin basahin ang unang katanungan. So, sino si Melchora Aquino? At ano ang mga naganap sa simula ng kanyang talambuhay? So, sino ang makapagbibigay kung sino si Melchora Aquino? Yes, Marily? Tama, siya ay isang tandang sora. Ano pa? Sino pang makapagbibigay? Okay, Reyna? Siya ay ina ng Katipunero. Tama, mga bata. Ano ang naganap sa simula ng kanyang talambuhay? Sino ang makapagbabahagi kung ano ang naganap sa simula ng talambuhay ni Melchora Aquino? Ito ay nagsasalaysay tungkol sa kanyang kapanganakan. Tama. Ano pa? Tungkol rin sa kanyang mga magulang na sina Sammy. Tama, sina Juan at si Valentina. Si Juan Aquino ay ang kanyang ama at si Valentina naman ang kanyang ina. Tama. Pangalawang tanong. Huwag mag-ingay, mga bata. Pangalawang tanong, sabay-sabay. Ano-ano ang mga kaganapan noong panahon ng revolusyon na siyang kasukdulan sa binasang talambuhay? So, sino ang makapagbibigay o makabahagi kung ano ang kaganapan sa panahon ng revolusyon? Yes, Marily? Tama, ito ay si Melchora sa panahon ng revolusyon ay naging kanlungan ng sugatang sumagsikang Pilipino. Tama, ano pa? Sino pang makapagbibigay? Joubert. Tama, ito ay ang lugar niya ay ginawang pagpupulong ng mga Katipunero. Tama ang inyong mga sagot. Punta naman tayo sa pangatlong katanungan. Basahin lahat. Sa iyong palagay, dapat bang pamarisan ang ginawa ni Tandang Sora sa panahon ng revolusyon? So, alam niyo ba ano ang pamarisan? Ito ay tularan. So, dapat bang tularan si Tandang Sora sa panahon ng revolusyon? Ano sa tingin ninyo? Okay, Rosa? Tama, dapat natin tularan si Melchora sa kanyang ginawa. Bakit? Bakit natin siya dapat tularan? Dahil sa... Yes, Michelle? Tama. Dahil tinulungan niya ang mga Katipunero sa panahon ng digmaan. Kahit alam niya na paparusahan siya ng mga Espanyol kapag nalaman nila, tinulungan nila ang mga Katipunero. Tama. Sa inyo, para sa inyo, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Melchora Aquino, tutulungan nyo rin ba ang mga Katipunero? Tama. Kayo ba? Tumutulong ba kayo sa inyong bahay or sa inyong mga magulang? Tama, tama yun ang ginagawa ninyo. Dapat kayong tumulong sa nangangailangan. Si Melchora din ang pumukpok at nagpakain sa mga Katipunero. So, mabuti talaga ang mga gawain ni Melchora Aquino sa panahon ng revolusyon. Pupunta naman tayo sa pang-apat na tanong. Pakibasa. Ano ang naging katapusan ng binasang talambuhay? Sino ang makapagbibigay? Okay, Krisha?
Tama, ito ay nagtatalakay sa pagkamatay ni Melchora Aquino. Kailan namatay si Melchora Aquino? Noong Mariel? Tama, noong Pebrero 11, 1919. Tama. Sa edad na? Tama, 107. So, magaling at naintindihan ninyo ang talambuhay ni Melchora Aquino. So ngayon mga bata, ating subukan kung talagang nakinig ba kayo sa ating aralin ngayong hapon. So sino makapagbibigay kung sa paanong paraan tumulong si Melchora Aquino o siyang ating binansagang Tandang Sora sa mga Katipunero? Pakitaas sa mga kamay kung sino ang sasagot. Reyna? Tama, Reyna. Siyang naging kanlungan ng mga sugatang mandirigmang Pilipino na ipinatuloy niya sa kanyang tahanan. Ang kanyang tahanan din ang nagsilbing lihim na lugar ng mga Katipunero sa pagpupulong. Magaling! Pangalawa, kung ikaw si Tandang Sora, gagawin mo rin ba ang ginawa ni Melchora sa panahon ng Revolusyon? Huwag sumagot ng sabay-sabay, pakitaas ang kamay. Glady? Tama, Glady. Dahil ang pagtulong sa kapwa ay isang mabuting gawain. Mahusay, Glady. So, sino makapagbibigay kung ano ang kasunod na nangyari nung kasukdulan nung nalaman nila na si Melchora ay isa palang ay may kaugnayan pala sa mga Katipunero? Martha? Mahusay, Martha. Tinatapon si Melchora sa Guam. Sa inyong palagay, tama kaya ang ginawa ni Melchora nung tinulungan niya ang mga Katipunero kahit na ang kapalit nito ay ang kalayaan ng inaresto siya? Sa iyong palagay, Marily, tama kaya ang ginawa ni Melchora Aquino sa pagtulong sa kapwa? Mahusay, Marily, dahil ang pagtulong sa kapwa ay isang mabuting ugali. Nararapat lamang tayo na tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ano ang aral na inyong nakukuha sa ating binasang talambuhay ni Melchora Aquino? Magbigay ka ng ideya. Ipakitaas ang kamay. Mariel? Mahusay, Mariel, ang pagiging matulungin. Ano pa? Meron pa ba? Yes, Jennifer? Mahusay, Jennifer. Ang pagiging matapang. Panghuli, bilang isang mag-aaral, ano ang mga simpleng bagay na maaaring ninyong gawin upang makatulong sa kapwa? Huwag sumagot ng sabay-sabay, pakitaas ang kamay. Juna? Tama, Juna. Ang pagtulong sa mga matatanda sa pagtawid sa kalsada. Ito din ay nagpapakita ng pagiging matulungin. Ano pa? Glady. Mahusay, Glady. Tulungan ang batang nadapa. Ang pagtulong sa batang nadapa ay isa din nagpapakita ng pagiging matulungin. Ano pa? Alam ko meron pa kayong mga ideya. Sino pa makapabibigay? Pakitaas ang kamay. Haya? Pagtulong sa mga magulang sa pagwalis ng bakuran. Tama, Haya. Mahusay. Ano pa? Meron pa ba? Reyna. Ang simpleng paghuhugas ng plato. Tama. Ito din ay isang simpleng gawain na maaari nating gawin upang makatulong tayo sa ating mga magulang sa ating bahay. Mahusay, mga bata. So, nakikita ko na kayo ay nakikinig at meron natutunan ngayong araw. So, maaari ba natin bigyan ng buong klase ng fireworks applause? Magsitayo ang lahat. Isa, dalawa, tatlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom! So, maaari na kayo magsiupo, mga bata. At ngayon, tayo ay magkakaroon ng pagsasadula. Pero bago ang lahat, hahatiin ko muna ang klase sa 3 pangkat.
Umpisahan natin sa pagbibilang. Ikaw muna. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ngayon, ang lahat ng nasa bilang 1 ay mangyaring pumuesto sa kanan. Magpunta kayo dito sa kanan. Ang lahat naman ng nasa bilang 2 ay mangyaring pumunta sa gitna. At ang lahat naman ng nasa bilang 3 ay mangyaring pumunta sa kaliwa. Maaari bang tumahimik mo na ang lahat? Akin mo nang ilalahad kung ano ang inyong mga gagawin para sa pagsasadulang ito. Ang bawat grupo ay magtatanghal ng maiksing dula batay sa mga pangyayaring nakasaad sa talambuhay ni Melchora Aquino. So, ang unang pangkat ang siyang sa simulang bahagi ng pangyayari ni Melchora Aquino. Naiintindihan niyo ba? Ang pangalawang pangkat naman, ang kasagdulang bahagi ng talambuhay ni Melchora Aquino. At ang pangatlong pangkat naman ay ang katapusang bahagi ng talambuhay ni Melchora Aquino. Tumahimik mo na ang lahat. Akin mo nang ilalahad ang mga pamantayan sa inyong gagawing pagsasadula ngayon. Lubhang kasiya-siya kung buong husay ang pagkakagawa ng script. Kasama ang lahat ng kasapi sa pangkat na isinagawang pagsasadula. Maganda ang pagganap ng bawat kasapi. Maayos ang pagkakagalaw ng mga katawan na kapag sasalita ng maayos. May nakitang mga ekspresyon sa mukha. Higit sa lahat, na isadula na maganda at maayos at walang pinapakitang pagkakamali. Ang kabuuan nito ay 30 puntos. Samantala, kasiya-siya naman kung mahusay ang pagkakagawa ng script, subalit may kaunting kalinangan. Kasama lahat ng kasapi sa pangkat, subalit may kunting kalituhan. Hindi lahat ng kasapi maayos ang pinapakitang pagganap. Minsan may mga ekspresyon sa mukha at minsan rin wala. Higit sa lahat, maayos ngunit kaunting pagkakamali. Ito ay katumbas ng 25 puntos. Sa hindi naman kasiya-siya, hindi gaanong malinaw ang pagkakagawa ng script. May mga kasapi sa pangkat na hindi nakita ang pagganap. Hindi masyadong maganda ang pinapakita. May mga nakaligtaan at may nakitang kinakabahan. Hindi masyadong maganda at may pagkakamali. Ito ay katumbas ng 20 puntos. Naintindihan ba? Mahusay. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto. Sumari na kayo magsimula. Unang pangkat, okay lang ba kayo? Mahusay. Pangalawang pangkat, may mga katanungan ba? Kung meron kayong mga katanungan, maaaring itaas mo lamang ang kanang kamay. Pangatlong pangkat, ang inyo naman gagawin ay kung ano ang inyong na pangyayari sa pagsasadula sa inyong pangkat. Tapos na ba ang lahat? Meron lamang tayong 1 minuto. Tapos na ba ang lahat? Pangkat una, tapos na? Mahusay. Pangkat 2, tapos na? Pangkat 3. Mahusay. Ngayon, maaari na nating simulan ang pagtatanghal. Sino sa inyo ang gustong unang magtanghal? Pangkat una, mangyaring pumunta kayo dito sa harapan. Magaling! Bigyan natin ang unang pangkat ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Maaari na kayong umupo. Sino ang gustong sumunod? Pangkat 3, mangyaring pumunta dito sa harapan. Magaling! Bigyan natin ang pangkat 3 ng 3 bagsak. 2, 3. Maaari na kayong umupo. At ang panghuli, ang pangkat 2.
Mayroon pumunta sa harapan? Magaling! Bigyan natin ang pangalawang pangkat ng 3 bagsak. Magaling! Ang lahat ng pangkat ay mahusay ang pinapakitang pagtatanghal sa pagsasadula sa talambuhay ni Melchora Aquino. Bigyan natin ang lahat ng 3 bagsak. Ngayon mga bata, upang malaman ko at masuri kung may natutunan ba kayong leksyon ngayong araw, ay magkakaroon tayo ng isang pasulit. Ngunit bago ang lahat, nais ko munang basahin kung ano ang nakasulat sa ating pasulit. Paalala, huwag kalimutan isulat ang inyong pangalan, baitang, seksyon at pitsa ngayong araw. Panuto, isulat ang mga pangyayari na nasa talambuhay. Punan ang chart ng mga detaling hinihingi nito. Talambuhay ni Melchora Tandangsora Aquino. Sa unang chart, isulat dito ang unang talambuhay o simula ng talambuhay ni Melchora Aquino. Pangalawa, isulat dito ang kasukdulan ng talambuhay ni Melchora Aquino. Pangatlo, ay isulat naman dito ang katapusan ng talambuhay ni Melchora Aquino. Naiintindihan ba? May mga katanungan ba sa ating pasulit? Kung wala ay Hyacinth, pakibasa ito sa iyong mga kaklase upang sagutin nila. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsagot ng ating pasulit ngayong araw. Tapos nyo na bang sagutan ang mga sagutin papel? Kung gayon ay Jubert, paki-collect ng mga sagutang papel ng iyong klase at ilagay ito sa aking mesa. Naintindihan mo ba? Okay. Okay, mga bata, bago tayo magtapos sa araw na ito, nais ko muna kayong kumuha ng inyong mga kwaderno. Okay, nakakuha na ba lahat ng inyong mga kwaderno? Okay, mabuti. Ngayon ay isulat ninyo ang aking sasabihin. Magsaliksik at maghanap ng iba pang talambuhay. Pumili lamang ng isa at isulat ito sa kwaderno. Okay, nakuha nyo ba mga bata? Okay, uulitin ko. Magsaliksik at maghanap ng iba pang talambuhay. Pumili lamang ng isa at isulat ito sa kwaderno. Naiintindihan nyo ba mga bata? Mabuti. Mga katanungan? Okay, wala na. Okay, mga bata, lagi ninyong tatandaan na tumulong tayo sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan ng ating tulong. Okay, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata. Okay, mag-iingat kayo pauwi ha.